eksaktong 1 week na lang. Okay? Yung, ano ba yan? Hindi naman deadline or pagkakataon na sagutin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang dalawang impeachment complaint na pumasa sa Committee on Justice na mayroong substance, may basihan para ituloy ang hearing at litisin ang pangalawang Pangulo. Yan po ay hanggang Monday na lang. Next Monday, this coming Monday ay March 15. Yan po ang huling 10 araw. Yan po yung deadline sa 10 days na ibinigay ng Justice Committee para sagutin ni Sara ang mga ebidensya at aligasyon laban sa kanya bilang impeachable official. So yan ang ating aabangan. Pag hindi nasagot ni Sara yan hanggang Monday, ay mapapaaga ang pagre-resume ng Committee on Justice para ituloy na ang pagtalakay at titingnan ang ebidensya at testigo ng mga complainant. Okay? Ganun po yun eh. Hindi hihintayin at hindi magsasayang ng panahon ang Justice Committee na bigyan ng mahabang panahon ang pangalawang Pangulo. Kasi nasa rules yun. 10 days, working days, ang pagkakataon ng akusado na sagutin yung kaso. Parang sa korte yan o sa Department of Justice. Pag may nag-file ng kaso, mayroong preliminary investigation. Bibigyan ng ilang araw na pagkakataon ang inaakusahan na mag-file ng komento o sagutin yung akusasyon. Pag hindi dumating at hindi sumagot kahit sa DOJ, magkakaroon ng evaluation ng mga prosecutor kung mayroong sapat na basihan para ituloy ang kaso sa korte. Ganon din ang Committee on Justice. Okay? Pag hindi nasagot ni Sara, kung halimbawa yung pagkakataon para sa kanya, tuloy ang hearing, papakinggan ang ebidensya at testigo at pag nakita nilang may sapat na basihan, may impeachable talaga ang ground, magre-rekomenda ang komite sa plenaryo para sa pag-impeach sa pangalawang Pangulo. Ganun po yan. Pero kung maayos na makikipag-ugnayan ang Office of the Vice President na bago matapos o after March 15 ay magsumiti sila ng kanilang counter evidence at kung ano man dapat nilang gawin, magiging maganda ang proseso ng committee. At kapag ka po sumagot ang kampo ni Sara Duterte, ang aktual na trial or investigasyon at hearing ng Committee on Justice ay sa after Holy Week na. Okay? Kasi bibigyan ng pagkakataon pa yung iba ng another 3 days para ho sa magkomento. Palitan po yan kasi ng mga komento ng nag-aakusa, complainant at ng inaakusahan. Ganyan po ang proseso. Okay? Kaya hiling natin at sana sagutin ni Sara sa loob ng 10 araw para sa ganon ay magkaroon ng desisyon ang komite kung ano ang gagawin at kailan sila magpapatuloy. Okay? Ganyan po ang proseso. Ulitin ko hindi maghihintay ang komite after ng mahabang panahon after 10 days. Pagkatapos ng 10 araw, kung ano man ang gagawin ng kampo ni Duterte Vice President, yun ang pagbabasihan ng Justice Committee. Pero kung ang sasabihin, hindi makikipag-ugnayan, halimbawa lang, huwag naman sana. O i-ignore ang isyong ito at babaliwala. Aba, siya po ang mawawalan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Hindi pwedeng takutin ang Committee on Justice kasi yan ay hindi in aid of legislation. Yan under the rules nila, yung rules nila ay impeachment process yan. Okay? Lahat bibigyan ng pagkakataon pero kung ayaw makipag-coordinate ang kahit sino, complainant o akusado, tuloy ang desisyon ng Justice Committee. Ngayon po, kung yung mapapansin, pinipersonal na yung chairman kung ano ng mga issue na malayo dun sa usapin. Yan ang galaw ng mga anti-Marcos o anti-government.
pati yung trabaho ng Kongreso ayaw nilang intindihin. Sinisiraan ng personal yung chairman. Kakaiba yan. Ha? Subukan nyo ang Batanggenyang abogada at Justice Committee Chairman kung kaya nyo subukan. Hindi yan matatakot sa inyong pananakot o pangharas. Titingin yan sa kanyang kapangyarihan. As chairman ng komite, gagawin nila ang kanilang magagawa kung kinakailangang magrekomenda o mag-dismiss, hindi yan pwedeng pigilan base sa magiging ebidensya at takbo ng hearing ng Committee on Justice. Inaabangan natin ito. Kasi walang holiday dito pagka nagtuloy-tuloy yan. Kung sakaling after Holy Week, magkaroon ng official na hearing, tuloy-tuloy yan. Hanggang sa ma-impeach or ma-dismiss. At pagdating sa Senado, yan din ang inaasahan natin. Dahil matagal nang sinabi ng Senate President Tito Soto, oras na dumating ang Article of Impeachment sa kanila, forthwith, kagad-agad, magkakaroon sila ng pagtatrial. Hindi niya gagawin ang ginawang pagtulog ni Escudero doon sa unang impeachment ni Sara Duterte. Hindi yan mangyayari. Dahil iba ang pananaw ng Senate President sa kasalukuyan, kahit hindi abogado, alam niya yung kanyang obligasyon. Yung dating Senate President na abogado, iba ang interpretation. Kaya nabitin ang maraming Pilipino sa kung ano ang katotohanan sa confidential fund, intelligence fund, at di umano ay mga maling paggamit ng pera. Kaya samantala kung nagkaroon ng trial, may pagkakataon si Sara Duterte ipagtanggol ang sarili nung panahon yun. Natapos na sana ito. Wala na ito. Wala eh. Sila rin po ang nagpalaki, nagpahaba ng istorya. At kung bakit controversial at hindi matapos-tapos, unfinished business kasi hindi nila tinapos sa tamang pamamaraan. Okay? Ng mga politiko. Although nagkaroon po ng ruling ng Supreme Court, ulitin ko, ang ruling ng Supreme Court, mali yung pamamaraan. Walang sinabi ang Supreme Court na walang ebidensya o walang kasalanan si Sara Duterte. Walang ganon. Pamamaraan ng impeachment ang lumabag sa batas. Hindi sinabi ng Supreme Court na huwag i-impeach si Sara. Hindi sinabi ng Supreme Court walang ebidensya laban kay Sara. Hindi rin sinabi ng Supreme Court na mali ang Senado. Wala pong ganyan. Okay? Ang sinabi ng Supreme Court, mali yung pamamaraan na ginawa ng Kongreso. Ayan. Okay? Para maintindihan nyo. Huwag kayong maniwala, ay wala kasing ebidensya, bakit uulitin pa? Sinabi ng Supreme Court, wala na yan bakit uulitin pa? Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Itong sinasabi ko, hindi naman tayo nagayabang. Ito yung totoo. Basahin nyo yung ruling ng Supreme Court. Wala kayong makikita doon na sinasabi nilang walang kasalanan si Inday Sara ninyo. Maniwala kayo dyan.